Ang talumpati ay sining ng pagsasalita, pangangatwiran, o tumatalakay ng isang paksa para sa mga tagapakinig. Masusukat sa sining na ito ang katatasan, husay, at dunong ng mananalumpati sa paggamit ng wika at katatagan ng kanyang paninindigan. Karaniwang nagkakaiba-iba ang talumpati batay sa paghahanda sa mga ito. Sa paghahanda nito, kinakailangan tandaan na ang isang mahusay na talumpati ay dapat nakapagbigay impormasyon, nakapagpapaunawa, nakapagtuturo, nakahihikayat ng mga konsepto, at paninindigan sa mga manonood at tagapakinig. Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Isang uri ito ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Kung susulat ka ng talumpati, lalahanin ang mga sumusunod. Una, mahalagang nakapupukaw ng interes ang mga impormasyong ilalahad. Pangalawa, hindi na dapat pangbigkasin ang talumpati sa harap ng maraming tao. Pangatlo, ang talumpati ay dapat na magbigay ng impormasyon, manghikayat at mangaliw. Pang-apat, sa pagbigkas ng talumpati, nararapat na maging tapat sa iyong sarili upang maipadama ang iyong damdamin sa mga nakikinig. Panlima, hindi dapat mangaliw ang talumpati. Pang-anim, isaalang-alang ang uri ng wikang dapat mong gamitin na kaaya-aya sa mga tagapakinig. Pampito, gumawa ng balangkas na dapat sundin sa isusulat na talumpati. At panghuli, iayon ang mga salita, tayutay, kasabihan, o salawi kaing gagamitin sa pagpapahayag ng mga ideya sa talumpati. Mga dapat isaalang-alang sa pagtatalumpati. Paghahanda. Talumpating may susulat pa. Ihanda ang iyong sarili na makapag-isip ng mabuti sa paksa ng talumpating iyong isusulat. Palaging isipin na mahalagang mapukaw ang interes ng mga makikinig o manonood sa talumpati at mauunawaan nila ang punto ng pagbigkas. Talumpating hindi may susulat. Sa oras na malaman mo na ang punto o isyong kailangang bigyan ng talumpati, linawan ang pag-iisip, huwag masyadong magbanggit ng maliliit na detalye, bagkus ay lagumin ang nasa isip. Mahalagang magsalita ng may kabagalan upang maunawaan ng mga nakikinig ang iyong sinasabi at makapag-isip ka rin sa proseso. At sumagot ng tuwid dahil maaaring ang pagsagot ay may oras lamang. Pagpapanatili ng kawilihan ng tagapakinig. Tiyaking hindi mawawala ang kawilihan o interes ng mga tagapakinig sa iyong talumpati, kung kaya't mag-isip ng mga teknik sa pagsulat pa lamang o paghahanda sa pagbigkas nito. Maaaring may mga bahagi sa talumpati na nagkukwento. Pukawin ang diwa ng mga tao sa paggamit ng matatalinhagang pananalita at mga tayutay. Pagpapanatili ng kasukdulan. Dapat maihatid ng mananalumpati ang kanyang tagapakinig sa pinakamatinding emosyon, batay sa kanyang paksa na siyang pinakamahalagang mensahe ng talumpati. Pagbibigay ng konklusyon sa tagapakinig. Ito ang huling bahagi ng pagsulat ng talumpati o pagbigkas nito. Sa pamamagitan ng pagbubuod sa mahalagang puntong tinalakay sa talumpati, magagawa mong mag-iwan ng mahalagang mensahe o diwa sa mga tagapakinig sa iyong pagtatapos. Iba't ibang uri ng talumpati ayon sa paghahanda. Nabanggit na sa unang bahagi ng araling ito na karaniwang nagkakaiba-iba ang talumpati batay sa paghahanda sa mga ito. May mga talumpating kinakailangang isulat at iyan ay hindi kailangang isulat ngunit tiyak na susubok sa kakayahan ng mananalumpati na magsasaayos ng mga kaisipan. Impromptu. Ito ang uri ng talumpati na biglaan at walang ganap na paghahanda. Karaniwang makikita ang mga ganitong uri ng pananalumpati sa mga job interview,
ilang okasyon ng question and answer, at pagkakataon ng pagpapakilala. Hindi posible sa uring ito ang pagsulat pa ng bibigkasing talumpati, ngunit mahigpit ang pangangailangan dito ng kahusayan sa pag-oorganisa, paglilinaw at pagtatampok ng mga ideyang nais palutangin. Ang impromptong ito ay bigla ang talumpati na binibigkas, pamamaraan na maaaring gamiting gabay sa pagbigkas ng biglaang talumpati. Ibinibigay rito ang paksa sa oras na mismo ng pagsasalita. Ang talumpating walang paghahanda kung saan binibigay lamang sa oras ng pagtatalumpati. Sinusubok ang kaalaman ng mananalumpati sa paksa. Extemporaneous. Sa uring ito masusubok ang kasanayan ng mananalumpati sa paggamit ng mga angkop na salita sa loob ng sandaling panahon bago ang pagbigkas. Kaiba sa impromptu, ang mga issue, konsepto o usapang paglalaanan ng talumpati ay nasa kaalaman na ng mananalumpati, kung kaya maaari pa siyang maghahanda ng kaunting marka o palatandaan upang hindi magpaligoy-ligoy ang kanyang pagbigkas. Bukod pa rito, karaniwang inoorasan ang pagsagot ng mananalumpati, kaya kinakailangan ang malinaw na pag-isip, bilis sa pagbabalangkas at husay sa pamimili ng salita. Isang karaniwang halimbawa nito ay ang question and answer portion sa mga beauty pageant. Ang paghahanda sa ganitong tipo o uri ng pagtatalumpati ay limitado sa oras sa pagitan ng pagkuha ng paksa at mismong paligsahan, ang agarang pagsagot sa paksang ibinibigay sa mananalumpati at malaya siyang magbibigay ng sariling pananaw. Isinaulong talumpati. Ito ang uri ng talumpati na isinusulat muna at pagkatapos ay isinasaulo ng mananalumpati. Masusukat dito ang husay sa pagbabalangkas ng manunulat, kanyang pagpapaliwanag at tibay ng kanyang mga argumento bukod pa sa husay niyang bumigkas. Karaniwang makikita ang uri na ito sa mga valedictory speech. Sa bahaging ito, ang tagapagsalita ay gumagawa muna ng kanyang talumpati. Sa makatwid, may paghahanda na sa ganitong tipo ng pagtatalumpati at kailangang memoryado o saulado ang pyesa bago bigkasin ang talumpati. Pagbasa ng papel sa kumperensya. Higit na mas kaunti ang aalalahanin ng mananalumpati sa uring ito dahil lubusang nabigyan ng oras ang paghahanda sa balangkas ng talumpati. Ganap na naisulat ng mahusay ang mga argumento at inaasahang na ensayo na ang pagbigkas. Tanging aalalahanin na lamang ay ang bisa ng tinig at bigat ng pagbanggit sa mahalagang punto ng talumpati. Makikita sa bahaging ito ang kasanayan sa pagsulat ng papel na babasahin sa kumperensya, ang pag-oorganisa ng mga ideya at ang pagsulat ng panimula, katawan at wakas o konklusyon ay dapat na magkakaugnay at may kaisahan. Halimbawa ng talumpati.